Right, mga kapatid, welcome back sa panibagong episode ng ating Coach Haji Vlog. Thank you sa mga nag-subscribe, salamat. Na-appreciate ko, God bless po sa lahat, sa mga nag-views nung nakaraang vlog natin. Thank you po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat po yung subscription, kahit na like na lang po. Or comment na lang po kayo sa baba or share. Sobrang ma-appreciate ko na po. Thank you po. Salamat po sa mga nakaraang nag-subscribe po. Nagpapasalamat ako. Mula sa puso ko, nagpapasalamat po ako. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Thank you. Ingat po kayo lagi. At naway maraming biyaya ang dumating lagi sa inyo po. Thank you. Ang pag-uusapan po natin ay regarding po sa sa tinatawag na nararapat na ho ba na baguhin yung ating saligang batas. Yun isa sa mga bibigyan natin ng reaction or opinion base lang po sa ating abot kaya po. Mag-share lang po tayo doon tungkol doon. Pero hindi po tayo expert po ha. Mag-share lang po natin base lang po doon sa ating kakayahan o ating kaunting nalalaman lang po. Diba? Yun po. Yun po ang ating pag-uusapan. Okay po. Ito. Yung saligang batas po natin, ang tanong ay kung nararapat na po bang baguhin ang ating saligang batas. Nararapat na po. Base po sa aking sariling opinion, nararapat na po talaga siyang palitan. Bakit? Almost 38 years na po talaga siya. Magpo 40 years na yung ating saligang batas mula po ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng ating Pangulong Cory Aquino government. Okay? Bagay, yan naman ay napag-aralan, yung bagay na yan, at naging maayos naman ang pagkakagawa ng ating saligang batas. Kaya lang, ang akin po parang kuwan lang po yan. Parang sample ko parang bahay lang po ang ating saligang batas. Isang bahay lang. Sa iba naman, yan na yung kaluluwa ng ating bayan. Diba? Yan yung kaluluwa ng ating bayan, yung saligang batas. Pero sa akin, yan parang bahay po. Kompleto po yan. May 4 na haligi pa yan. May dingding yan, may bubong yan. Lahat po, mayroon yan. May mga gamit sa loob. Kung may kaya po yung isang individual, kompleto sa gamit, di ba? Pero depende yan sa laki ng bahay. Minsan 4 ang haligi, yung medyo malaki-laki, 6, 8, di ba? Depende sa laki. Pero yung saligang batas natin, parang bahay lang po yan. Totally yan. Kompleto yan. Kaya nga sabi ko nga, hindi tayo pwedeng, kumbaga sa yung iba niyan, nilalagyan pa ng bakod. May mga grills yan. Bakit nagkakaroon ng ganon? For safety nga po. Para wag pasukin ng mga masasamang loob. Parang sa saligang batas natin, wag pasukin ng mapapagsamantala. Yung mga bakod na yan, yung grills na yan, yan yung mga safety net natin. Para wag pagsamantalahan ng ating saligang batas, di ba? Yan po yun. Kaya ginagawa po, parang bahay po yan. At saka yung bahay na yan, di ba? Kapag nasa loob ka ng bahay, di ba? Ikaw yung may-ari ng bahay, may pumasok sa likod, ibig sabihin mali yun. O kaya, doon siya lumabas, galing sa loob, doon lumabas sa gilid, hindi sa mismong pinto, mali. Di ba? Iyon ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung bahay mo, yan yung pinaka-prominente. Kung tama ba yung pakakagawa ng saligang batas at pakagagawa ng isang bahay. Dahil unang-una, ikaw ba nga naman, may pinto naman, dadaan ka sa likod o dadaan ka doon sa bakod na tatalong ka, mali na yun. Yun ang ibig ko sabihin. Lahat ng bagay nandiyan sa loob ng kwan, kailangan dumaan ka sa tamang proseso, di ba? At yun nga po, may mga safety net po yan, di ba? May mga safety net yan para hindi siya abusuhin. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganyan? Kasi karamihan, di ba, sa atin. Yun yung sinasamantala nila kapag may mga ganon. Ang tanong doon, ano ba? Totally baguhin ba lahat o revision lang? Ang akin po, para sa akin palagay, totally, amendment lang totally. Yung mga bagay lang na dapat baguhin, hindi po buong buo. Kasi pag binago mo siya ng buong buo, knockout yan. Kumbaga, di ba, bagsak yan. Kasi alis mo lahat yan, yung mga aligi niya, babagsak siya. Doon, kapag bumagsak yan, di ba, buong gagalawin ang ating saligang batas, doon pumapasok yung mapagsamantala ng mga politiko. Sinasamantala nila yon kasi bakit? Sila ang nag-aayos niyan. Di ba? Sa Congress, di ba? Sila, isisingit nila yung mga gusto nila dyan. Kaya mas maganda, mas malinaw, ipaunawa na sa taong bayan yung mga revision lang, baguhin. Sa economic, di ba? Kasi yan nagiging hadlang para, di ba? Para umunlad ang ating bayan. Baga sabi nga nila na pag-iiwan natin ng mga kalapit bansa natin. Dahil sa iba, di ba?
maganda yung tinatawag na sa economic reform nila, economic version nila. At isa pa doon yung tinatawag na 100% na pag-aari na kapag foreigner ka po, totally katulad sa mga kuwan, di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng 100% pag-aari dito kapag foreign investor ka. Lalo na higit doon sa mga tinatawag na media outfit, yung mga tinatawag na yang sa TV, sa radyo, di ba? Sa dyaryo, lahat yan. Basta tungkol sa media, kailangan Filipino citizen ka. Ang stakeholder, ang majority ng may mag-aari ay Filipino citizen. Hindi siya pwede sa mga foreigner na mag-100%. Magkakaroon ng tinatawag na bias o nagagawa ng pagkaya. Yun ang iniingatan. Pero base doon sa ibang kalapit bansa natin, hindi sila doon. Sa Japan, sa Singapore, Malaysia, ganyan. Open sila sa ganon, di ba? Kaya kita mo, maraming pumapasok ng mga investor sa kanila kasi hindi sila masyadong particular sa ganong sistema. Okay, welcome kayo lahat. Kaya napag-iwan na tayo. Pero sa aking punto, sana naman, wag naman ganon, 100%. Siguro mga 60% o 70% yung kabuuan nun, Filipino citizen ang may-ari. Ganon. Pwede siya. Kasi paano nga naman papasok ang mga investor sa ating bayan kung ang ating nakapaloob na ganong guidelines ating sa Ligang Batas ay talagang pinipigilan, di ba? Parang nagiging sanhinong para hindi siya pumasok kasi nakita niya, ay wag tayo dyan. Ganyan kasi ang batas dyan, ganyan, di ba? Iyon ang nagiging hadlang. Kaya dapat amendment lang. Wag yung totally totally wasak o baguhin lahat. Kasi doon nga pumapasok yung mga alam niyo po ba sa ating bayan, dito sa ating bayan Pilipinas, ay karamihan ng magiging politiko lalo dyan sa medyo taas, sa Congress at saka sa Senado, Vice President at saka Pangulo, karamihan ng mga abogado yan. Karamihan na, o di kaya ekonomista, economist yan, ganyan. Madalang po yung doktor dyan, kadalasan yan. Halos walang doktor, kaya kita mo sa Senado, wala. Puro karamihan ng mga abogado, ekonomista, di ba? Sa Congress, ganun din. Abogado, ekonomista, mga ganyan. Di ba? Mga ganyan. Kaya napapansin nyo mga kapatid, di ba? Tingnan mo teorya ko lang po ito. Nakikita ko lang ito sa aking pananaw. Nakikita ko. Karamihan sa kanila mga abogado. Karamihan sila mga ekonomista. Yan. Mahuhusay. Dahil sila daw gagawa ng batas, mga ganyan. Tama lang naman po, di ba? Pero tingnan mo. Pero dahil sa hindi naman sila mga abogado, hindi naman mga abogado sila, mga ekonomista, pero napakahusay magdoktor, di ba? Doktor, dinodoktor nila yung mga bagay na yun. Na alam naman natin hindi sila tapos ng medisina pero dinodoktor nila. Napakahusay magdoktor, mga dokumento regarding doon, di ba? Okay lang kung tapos ka ng medisina, di ba? Dahil doktor ka. Pero yan tingnan mo. Iyon ang isa sa mga iniingatan natin, yung mga ganung bagay na situation na may mga sariling agenda. Kaya ang atin, oo, hindi po kami tutol sa pagbabago ng ating Ligang Batas, nararapat na, pero dapat doon lang sa tamang pamamaraan. At yung bagay na tinatawag na pagbabago ng ating Ligang Batas, tungkol sa, for example, yung CONAS at saka yung CONCON, mayroon na siyang guideline o nagawa na talaga siya ng o naipasa na yan nagkaroon ng tinatawag na may batas na tungkol dyan. Pero base doon sa mga expert na na-interview sa Senado, sa mga dating Supreme Court na si Ascona, di ba? O di ba si mga na-interview na mga talagang expert sa batas, wala po talaga daw na batas tungkol sa People Initiative. Ang sabi nila, kailangan muna nilang gumawa ng batas tungkol doon. Maipasa muna yan, naging batas yan, saka sila gumawa ng mga inisyatiba tungkol sa People Initiative o gumawa ng mga guidelines para mapag-usapan at pagpapalit na gamitin yung People Initiative. Wala nga pong batas. Gumawa muna po kayo. Ginagawa nila, mekos-mekos, di ba? Minamadali. Bakit? May sarili siyang agenda. May sarili silang mga pansarili nilang kapakanan. For example, gusto nila mag-prime minister, di ba? Yan. Tapos mawawala na yung term limit sa pagtakbo, di ba? Alam mo naman sa atin, history na, di ba? Kapag nakaupo na, ayaw na tumayo. Di ba? Ganyan kadalasan Kapituko na, ayaw na tumayo. O sige, tatayo yan kasi may termino, di ba? Ay ko yan, tatayo siya. Pero dahil sa pag tinanggal mo yung termino, magkakaroon ng re-election, tatayo siya. Di magre-re-elect siya. Alam mo naman natin, history na sa atin, lalo sa Pangulo, sa mga nagagawa nila ng paraan para sila uli manalo. Ibig nyo sabihin, di ba?
mekos, di ba? Nagagawa ng paraan, di ba? Yun ang isa sa mga iniingatan natin, di ba? Ayaw nang tumayo, pag tumayo, uupo uli. Bakit? Siya na re-elect uli, di ba? Bawal yun. Dapat talaga magkaroon ng termino. Yung 6 years, para maging transparent. Di ba? Yung ibig ko sabihin, yung papalit sa kanya, matitrash niya kung may nagawang anomalya o ano pa man, check and balance kung tawagin. Yun ang maganda doon sa ating saligang batas. Kaya dapat, huwag tanggalin yung termino. Dapat may termino talaga sa lahat ng mga nakaupo sa ating gobyerno. Kaso nga yan, di ba? Isinusulong nila yan para mawala yung termino at makapag-re-elect sila, maging prime minister. Pansinin niyo mga kapatid. Kulilat sa survey, itong si Tambaluslos, pero yun, pag lumusot sila, di magiging prime minister yan. Imagine mo. Kung sino yung pinakaayaw-ayaw, di ba? Yun ang mamumuno sa ating bayan. Diba? Kaya, ingat po tayo mga kapatid tungkol doon. Ito po yung nagbigay lang tayo ng sharing regarding doon sa mga possibility na mangyari. Di ba? Dahil hayag naman natin sa atin yan. Hindi naman tayo pinanganak kung kailan lang. Alam naman natin yung iba dyan. Napag-aralan naman ng high school, napag-aralan naman natin yan. Kumbaga, may kaunti lang tayong kaalaman tungkol doon. Kaya isinishare lang po natin. Kaya, yung pagtapalit ng saligang batas, panahon na. Pero iayos po, itama, gumawa mo ng batas tungkol doon, and then, saka gumawa ng mga guidelines sa mga inisyatiba at ipaliwanag sa mga taong bayan kung paano gagawin. O, diba? Ito lang ang gagawin, revision lang sa, diba? Ganon dapat, hindi wala pa nga palang batas, binibiran nyo na yung people initiative. Ngayon, hindi naman people initiative, kung hindi, politicos initiative. Sa pasariling kapakanan nyo, di ba? O ganon. Sinasamantala nyo po yung kahirapan. Yun ang gusto nyo yung maging lagi mahirap ang mamayang Pilipino. Bakit? Para lagi nakasunod lang sa inyo. Ayaw ninyong magkaroon ng malawak na kaalaman ng mga Pilipino. Ayaw ninyo na maging maunlad ang kaisipan ng mga Pilipino. Bakit? Matututo sila Malalaman nila na yung ginagawa nyo mali. Di ba? Kaya dapat, maging maingat tayo mga kapatid. Yung lahat ng bagay na naikikita natin, na alam nating mali, magsalita po tayo. Alam natin hindi tama, magkontribusyon tayo kung anong nararapat. Bilang mamamayan, sabi nga nila, di ba? Tayo ang boss nila. Pero pag tinatanong mo yung bagay na para doon, nagagalit sila. Ano ba? Sabi nyo, boss nyo kami. Nagtanong kami tungkol sa pamimera at kasi nakalagay doon sa inyo, di ba? For certificate only, hindi naman resibo. Tinanong, ikinulong. Ganun ho ba yung boss, di ba? Nagtanong ako sa iyo. Saan mo dinadala, saan mo binili? O for example, sa opisina. May pinabili ako sa iyo, nasa yung sukli. Nagalit ka. Sir, wag mo ko tatanungin, di ba? Baliktad. Sinasabi nyo kami ang boss nyo. Nagtanong kami, ikukulong nyo. Baliktad Bakit? Nakalagay na kasi dyan sa utak nyo di ba? Na kapag nandyan na kayo, iba na yung tumatakbo sa utak nyo. Nagiging abusado na kayo. Yung pinagsisilbihan nyo, nagtanong lang sa inyo, parang minamasama nyo. Diba? Yun ang hindi tama. Saan ka nakakita? Tinanong ka ng boss mo, saan mo dinala yung pera mo? Paano mo ginastos? Paano mo ginawa to? Saan mo pinaglalagay? Nagalit ka? Aba, diba? Dapat ipinaliwanag mo. Inilabas mo yung resibo tungkol doon sa mga bagay na ginamit mo, pinagamitan mo. O ito sir, boss, ito po yung mga pinagagawa ko. Ilabas nyo. Diba? At yung tinatawag na resolution number 10, diba? Yan yun for certification lang. Yung mga bagay. Pipirma ka lang. Tapos na. Hindi mo na kailangang itackle doon o hindi mo na kailangang i-kwen yung mga bagay na ginawa mo kung saan ka nag-travel o ano mga pinagbibili. Wala na for certification lang Yun ang inaayawan namin. Dapat maglabas po kayo ng resibo. Bilang boss nyo kami, karapatan namin magtanong. Hindi yung tinagtanong kami, nagagalit kayo. Huwag ganun. Diba? Malinaw naman po siguro yun, diba? Kaya yun, yung pagpapalit ng saligang batas, maging maingat tayo doon. Kasi yung mga namumuno na mapagsamantala, yun, pinapasok nila yung isang bahay para harasin lahat yon. Alisin yung mga bagay na provision, yung mga safety net doon, aalisin nila yon para makagalaw sila ng makagalaw, di ba? Pupersahin. Yan ang mabigat doon Kaya maging maingat tayo mga kababayan, mga kapatid. Tungkol doon, alam nating mali, yun, magsalita tayo.
mag-contribute tayo sa bagay na ikagaganda ng ating bayan. Ang layunin lang naman natin, hindi tayo para sirain o ano pa man. Ang layunin natin mapaganda. Magbigay tayo ng ganitong klaseng sitwasyon, ganitong opinion, maririnig nila na ganito. Yun yung sentimento natin eh. Di ba? Sentimento natin dapat pakinggan nila. Bakit? Tayo naglalagay sa kanila. Tayo ang nagluluklok sa kanila. Kaya marapat lang na tayo pakinggan nila. Di ba? Sentimento natin to eh. Nararapat lang na sangguniin tayo. Hindi yung kayo-kayo gumagawa ng ganyan, yung People's Initiative. Hindi naman pala People Initiative dahil kayo ang namumuno, di ba? Kayo ang nagpasimula, kayo ang nag-initiate. Ang People Initiative mula doon sa mga ordinaryong mamamayan. Yun ang tamang paggagawa o pagbabago ng ating saligang batas. Salamat po, God bless sa lahat. At sana nakapagbigay tayo ng kaunting pangunawa. Kaunting bagay lang po yun. Hindi tayo expert. Pero base sa ating ginagawa, karapatan natin magmungkahi, magbigay ng opinion, reaction regarding doon para magsama-sama tayo ng maayos. Kawawa na po ang bayang Pilipinas na pag-iiwanan na po tayo ng mga kalapit bansa. Mga nangunguna rito, nag-aaway-away. Nangunguna dito, may kanya-kanyang interest. Di ba? Yun ang ating tingnan kung paano natin mabigyan sila ng ganong sitwasyon para mapaayos natin ang bayang Pilipinas. Ang ating bayan, mahalin natin ang ating bayan. Magtulong-tulong tayo regarding doon. Salamat po at God bless. Nawa, nabigyan ko po ng kaunting opinion lang po. Nag-share lang po tayo tungkol doon. Salamat po at God bless.